talaga sa day-to-day na activities natin sa paggawa natin sa Usana business. Ayan, no? So, of course, to start, ayan, let me share my screen. Ayan, no? So, hopefully, no, yung Tagalog ko is ma-understand ninyo. Kasi nga, laking Davao, no? Bisaya talaga. Bisayang dako. Ayan, no? So, sana maintindihan nyo yung Tagalog ko. Yan. So, okay na yata yung ano ko no screen. So, yon. Once again, no, I'm Aljan Orquia. I am a certified public accountant by profession. Yan, no. So, sino kaya yung mga accountant dito or nasa accounting field? Yung profession nila is nasa accounting, ayan, no. So, 8 years na po akong CPA, no. So, medyo matagal na din. So, 4 years ko siyang 4 years po ako nag-practice. So, 2 years ako naging auditor sa SGV. Then, yan. So, maganda yung work sa SGV pero kailangan ko ng increase ng income kasi nga at that time kasi may dalawa akong kapatid na nag-aaral sa college. So, breadwinner. So, ayan, nag-transfer ako sa private company dito lang din sa Davao. So, yun, medyo na-increase yung sahod pero kulang pa din. So, 2 years din ako naging accounting head. So, yun, no, 4 years ako nag-practice sa profession ko. And nung nag-work ako sa private company, so dun ako nag-start sa Usana business. So, by the way, no, I'm doing this business with my wife na si Carla. Ayan, no? So, yung wife ko is CPA din. So, part-time siyang nag-Usana. So, nagwo-work pa kasi siya kasi okay yung work niya. Flexible, like 11 a.m. mag-in sa work, then mag-out sa work ng mga 4 p.m. So, okay lang din, no? So, walang stress kasi ka-break sila ng boss niya. So, that's why hindi pa siya nag-resign. You know, so, ayan. We are doing the business together, no? Part-time siya. So, actually, napunta kami sa Usana, no? So, short background lang. Napunta kami sa Usana kasi nga mga breadwinner kami pareho. Ayan, no? So 90%, no? 80 to 90% of our salary is ayan, no? Papunta lahat sa family. So sa case ko, yon nga may college, dalawang college ako na kapatid. So ako yung nag-provide no sa lahat ng expenses nila sa school. Of course, nagbibigay pa din sa parents. So that's why, no, 2 years, more than 2 years of working so hard, so wala talagang savings. So that's why, no, nagka-agree kami ng partner ko that time na maghanap ng additional source of income. No? So ito yung mga early realization namin no, sa career. No? Sino kaya yung mga bata pa dito or mga bago pa nag-work, less than 5 years na nag-work, sino kaya, no? So ito yung mga early realization namin, dalawa. So, ayan, in life, no, hindi pa cum laude high, hindi pa lisensya high, no, hindi pa bright high, but discarded talaga sa buhay. Okay? So, kasi nga, no, ayan, naging cum laude ako sa dalawang course, nag-top sa class, nag-top sa review, tapos, ayun, napunta sa magandang accounting firm, no? So, okay na okay talaga yung company, pero yun nga, sabi ko kanina is hindi masyado malaki yung sahod. So, ayan, nag-transfer sa okay din na position, no, accounting manager, no, at after 2 years of experience as a CPA, so naging accounting manager agad. So pero na-realize ko din na hard work is not enough talaga, no. So proven and tested talaga yung hard work is not enough kasi nga hardworking naman ako na person kasi yung father ko is a fisherman, so laking hirap din, no. So yun, so of course sanay kami sa hard work. So nakita ko talaga na yung pag hard work lang kulang siya. So na-realize ko na yung hard work is dapat talaga na mailagay siya sa tamang opportunity. So ako that time wala akong ibang alam, no? Kasi yung inaral ko is accounting, more on accounting. So yun lang yung alam ko. Okay, so maliban sa yung skills ko or yung kaalaman ko is more on accounting lang. So tapos yung worst pa is very introvert ako na person. So of course, no? Hindi talaga madali na maghanap ng opportunity if you are introvert na tao. Okay? So, yun, no, na-realize ko na 2 years na kami nag-work. Tapos yung increase ng salary is hindi masyadong mataas. Ayan, no? So, this picture is totoo talaga to, no, na picture. Ayan. So, hindi talaga mabilis tumaas yung sahod. Kasi nga, yung sahod is expenses po siya, no? Sa eyes ng owner, expenses po yung salary. That's why we cannot really expect na mag-increase siya ng mabilis. Okay? So, pero yung mga mga basic expenses, okay, is of course because of the inflation.
So sobrang bilis na sobrang malaki yung increase nila. So nakakatawa sa picture na 'to is nakakatawa lang 'no, kasi nga sa experience namin ng partner ko is, totoo talaga siya. Okay, so that time nag-pray ako ng opportunity 'no. So sabi ko kay Lord na, "Lord sana 'no may, opportunity na puwedeng gawing part-time." Kasi that time yung option na namin is mag-go abroad na talaga. Kasi nga yung alam lang namin is accounting. So dito sa Pinas 'no, whether we like it or not, if dito tayo magtatrabaho, hindi talaga masyadong malaki yung sahod, 'no? So, yung option na namin that time is to go abroad, pero wala kaming pera, 'no, na pang-process para makapag-abroad kami. So wala kaming choice. So, yung goal namin is makapaghanap ng additional opportunity or additional source of income. So, buti na lang talaga, 'no, yung good friend ko na si Mentor Noy, I don't know if kilala niyo siya, pero I think kilala niyo, 'no? So, yung good friend ko, kaklase ko siya sa college. Okay? Ayan. So, ayan, si Mentor Noy, no, from first year college hanggang review. No? So, magkaklase talaga kami. So, ibig sabihin, very close friend ko siya. So, siya yung nag-introduce sa akin ng Usana. Sa akin ng Usana. Ayan. So, wala akong idea kung ano i-share niya. Kasi yung script niya lang sa akin that time is, meron daw siyang opportunity na ginagawa part-time. Tapos, nag-earn daw siya ng dollars. So of course, ako that time na naghahanap talaga ng opportunity. So tiningnan ko yung opportunity na sinabi niya na nag-e-earn daw siya ng dollars. So yun, pinakita niya sa akin yung opportunity. So first time ko talaga narinig si Usana. So of course, malaki yung company, malaki yung potential ng opportunity, tapos hindi siya recruit, no? Amazing talaga na compensation plan. So that's why no, nakita ko yung potential at nagka-interest ako sa Usana. Okay, so I'm so thankful din, no, kay Mentor Jack and Mentor Lucille. Ayan, no? So I know kilala niyo din siya. So actually, nung nagsimula kami sa Usana, sila din yung mga mentors talaga na grabe yung heart, no? And service na grabe, no? Kahit madaling araw na, no? Nagsiserve pa din, no? Tumutulong pa din sa amin, nagtuturo pa din sa amin sa Usana. That's why we are forever grateful sa kanila. Okay, so ayan, no? Nung nagsimula kami sa Usana, ito yung mga concerns namin. No? So I don't know if meron bang makarelate. Pero ako personally, ito talaga yung ang dami, no? Ang dami kong concerns before. Ayan, hindi ko talaga linya. Okay? Kasi yung accounting yung medyo may alam ako that time. Tapos, ayan, sobrang mahiyain. No? Legit po yan. Kasi nga, if ever, no, magkakilala tayo before you sana, hindi ka talaga mag-expect na si Aljan sasali ng ganitong klaseng opportunity. Okay? So, hint na yun ha. So, wag natin i-judge yung mga kakilala natin na sa tingin natin parang ayaw niya, parang hindi talaga siya bagay, ganyan kasi introvert, walang skills or hindi quality, wag natin sila i-judge, no? Kasi nga baka yung person na yun is same sa akin. Ayan. So yan, sobrang mahihayin ako na person, ay ko na benta-benta. Busy sa work kasi nga may position sa company. So kahit nasa bahay, tinatawagan ng boss, naghahanap ng figures. So yun yung level of stress din sa work namin before. Tapos yung pinakasad is wala akong pera. So wala akong pangkapital. So yun, actually yung pang-start ko sa Usana is inutang. So yan, pwede talaga. So build tayo ng relationship sa mga prospects natin na somehow makaka-relate sila sa akin. Ayan, no? So wala akong pangkapital, inutang, tapos nung pag-join ko sa Usana, wala ding masyadong panggalaw. Kasi nga yung sahod ko talaga is budgeted na siya. Yan, imagine 80 to 90% is para sa family. So yung natira sa akin pang allowance, tapos nagre-rent pa ako that time. No? So can you imagine, no? Ano yung buhay ko before? Mahirap talaga, as in kahit nagwo-work na ako that time. So, medyo struggle din nung nagsimula ako sa Usana kasi nga walang panggalaw. So, pero na-realize ko na lahat ng mga excuses na yon, lahat ng mga objections na yon is may paraan at saka solusyon. Tama po ba? No? Basta gusto natin, may paraan talaga at solusyon. Okay, so ayan, ito yung nakita namin. Dalawa kayo ng partner, nakita namin yung positive side ba. No? So sabi ba nga ng isang pastor this year, no? This year is labanan talaga ng perspective. So kung sino yung mga tao na makakita or yung always na may tamang perspective, sila talaga yung mananalo. So yun, yung nakita namin, ito yung mga concern namin, no? So ito yung nakita namin na solusyon. So hindi namin linya, yes, so naging aware kami na hindi talaga namin linya tapos tinanggap namin. So yung goal
namin ngayon is ano yung gawin namin para matutunan namin siya. Tama? Kasi nga, lahat naman ng bagay matutunan talaga, no? For example, ako actually yung nagpili ng course ko, ng degree ko or ng profession ko is yung mother ko. Kasi nga sabi niya, pag CPA daw, taga-perma, may bayad, 10,000. Tapos may kakilala kasi siya din na CPA din na municipal accountant sa province namin na mayaman talaga. So that's why no, sinabi niya sa akin na mag-accountancy daw ako. Tapos pero wala akong idea about accounting talaga kasi sa bukid no, sa province namin, walang accounting na subject. So yun, ang mindset ko is sige, ikaw naman yung magbabayad sa school. So I will get yan yung pag-aaralan ko, accountancy. So yun, wala talaga no, day one, first time ko na meet yung word na accounting, ano yung definition ng accounting, day one. Pero ayun, inaral ko, no? So nag-enroll ako ng accountancy, inaral ko yung ano yung account, ano yung mga ginagawa kailangang gawin ng isang accountant. So eventually natutunan and by God's grace no may bonus pa. No? So naging cum laude pa nung nag-graduate. So 'di ba? So ano talaga, ang lahat ng bagay basta willing lang tayo na pag nabigyan siya ng oras na matutunan is eventually matutunan talaga. So yun no? Can be learned siya kahit hindi natin linya. So introvert. Ang amazing sa business natin no, okay lang mag-introvert dito sa business natin. Tama po ba? Kasi maraming namang successful dito sa Usana na introvert. 'Di ba? So marami tayong mga narinig na story no na introvert siya kahit successful na siya sa Usana pero medyo introvert pa din siya pero successful na siya. So ibig sabihin hindi excuse no, hindi valid excuse yung pagiging introvert natin for us not to become successful dito sa Usana. Tapos ayoko na benta-benta pero yung malupit sa business natin, hindi naman tayo nag-hard selling. Tama po ba? No? So hindi tayo pumupunta talaga sa bahay-bahay, no? Tapos pinipilit natin yung mga kakilala natin na bumili sila ng Usana kasi ganito, kasi ganyan, 'di ba? Hindi naman natin 'yan ginagawa. Tama po ba? So yung ginagawa lang natin is we share. No, we share our experience, no, sa products. Tapos we share the experience of our customers sa mga friends din natin na sa tingin natin makakatulong yung product sa kanila. No? So yan lang yung ginagawa natin. We are just in a business na nag-share tayo. And of course, yung pinaka-goal pa natin why we share because gusto natin na matulungan sila sa products. Okay? So maliban sa opportunity. Di ba? So ang lupit, no? Ang ang galing ng intention natin. Sobrang lupit ng intention natin kung bakit sinashare natin yung product. So that's why nakita ko tama pala no, hindi naman talaga hard selling yung sana. Sharing lang siya. So that's why no, yung bad notion namin, yung fear namin sa pagbenta-benta na yan is nawala siya. Kasi nakita namin yung bright side kung ano yung process or paraan sa pag-share ng Usana. Okay? Tapos busy sa work. Nako, so good news, yung Usana is pwede siya gawing part-time. So nakita rin namin yan na perspective. Sige, magbigay tayo ng 2 hours to 3 hours no, sa Usana business natin. So pwede naman pala part-time lang. Okay? Tapos pag walang pera, walang panggalaw, good news, no, mahanapan siya ng paraan. No, mahanapan talaga siya ng paraan. Again, pag gustuhin natin. Okay? So, yun yung mga concerns namin no, nung nagsisimula kami sa Usana. So, marami talaga. Okay? So, pero nag-decide kami na since na nag-enroll na kami sa Usana, so wala nang atrasan. Kasi kami din yung tipo ng tao na pag may sinalihan kami, is of course, sumali kami. So dapat manalo na. Might as well manalo na rin. Tama? Kasi nga sumali na eh. So of course, kami din yung type ng tao na pag may gusto kaming kukunin talaga namin. Kahit no, it will take time. Okay? So of course, we really decided na itry namin yung sana. No, itry namin siyang pag-aralan, itry namin siyang i-workout. So sa mga sa mga nagbago pa dito sa Usana no. So of course, no, so congratulations kasi nag-decide ka na mag-Usana. And of course, grabe, no? I will really tell you, friend, na Usana is one of the best opportunity talaga ngayon. No? So, number one talaga siya sa list. If titingnan natin yung mga yung category or mga criteria ba, kung magtingin tayo ng opportunity, bakit number one si Usana? Of course, no, ito yung mga nakita namin. Capital-wise, no, ang liit lang ng capital if you will join Usana, 20,000 to 50,000 lang. Capital ba yan? Actually, no, for us, no, as an accountant, hindi namin makikita na capital yung 20,000 to 50,000 pesos.
Kasi products siya. No, product siya. Tapos if ever, ininom mo lahat ng products. No, ininom mo. Kasi need ng family mo. So ngayon, wala ka ng products. Kasi yan yung capital, di ba? Products lahat. So ngayon, since wala ka ng products, ang tanong, may business ka pa ba? The answer is still yes. Di ba? May business ka pa din. So for us talaga, yung pinalabas natin na pera sa sana na 20,000 or 50,000 plus, hindi siya capital. No? Kasi ang liit lang niya, tapos products lahat. Tapos, if titingnan mo yung babalik sa'yo, no, of course, as an investor or as a business owner or negosyante tayo, lahat talaga titingnan ng isang negosyante is the potential income talaga at saka kailan pwedeng mangyari. No, so sa iyo sana potential income natin is 200 to 600,000, grabe. And more ha, kasi ang daming mga sana ngayon na they are earning really big. Tapos grabe no, yung top 1 income earner in the world ngayon, grabe no, 20 million per month yung income niya. Ay 120 million per month in pesos. If i-convert natin siya in pesos. Yung top 1 sa South Korea, sila din kasi yung sila Chungja Park, sila din yung top 1 in the world. Grabe no, 120 million per month. If in peso grabe, ang laki talaga ng potential income sa sana. Tama no? Tapos time required. Time required. Pag part-time ka sa sana, 3 to 4 hours. Pag full-time ka, hanggang 8 hours or more. Depende sa commitment. Okay? Tapos skills or expertise na kailangan para makapagsimula sa business. Wala. At start. Di ba? Risk, 0%. As in 0% ang risk. Kahit anong anggulo yung titingnan natin, 0% talaga yung risk sa'yo sana. Success rate, 100%. So, of course, no-brainer. If mag-a-analyze tayo, if naghahanap tayo ng opportunity, if yung criteria, if yung category na yan yung titingnan natin, number 1 talaga sa sana. And of course, hindi tayo matatakot sa company. Okay? Hindi tayo matatakot sa company kasi nga, the company is really very stable. Okay? So, maliban sa nasa NYSE siya, so kung titingnan natin yung figures niya every single year, no? So, of course, yung nakuha ko lang is from 2019 to 2021. Di ba imagine, $1 billion in sales. Grabe, no? So, tapos if titingnan nyo yung figures from 2019 to 2021, increase yung trend niya, increasing. So it's really a good sign, no? Tapos grabe no, tapos nung may income talaga si Yusana, hindi siya malulugi. So that's why no, nung nakita namin yung financial statement ni Yusana nung nag-join kami. So sinabi talaga na namin na this company will really exist for the next 50 to 100 years. No, kasi if titingnan yung figures, yan talaga yung mangyayari. So that's why no, grabe no, we are blessed, no, we are blessed, no, we are really blessed, no, na nandito tayo ngayon sa Yusana. Nasa opportunity tayo na sobrang ganda talaga. So yung kulang na lang is nasa atin na talaga. Kasi ginawa na ni Yusana yung ginawa na ni Yusana yung 60 to 70%. No, ginawa niya na. Yung 30% na lang is para magkumita tayo is nasa atin na. Okay? Kasi the products, no, the reputation of the company, no? So see you sana lahat nag-take charge. Okay? So of course, no, so sabi namin sa sarili namin that time na nandito na tayo sa Usana. So let's be intentional sa pag-workout. So by God's grace, no, eventually after 2 years, more than 2 years, no, naging gold director kami sa Usana. So that was pandemic time, no. Isa kami sa mga mga na-bless, no, sa pandemic. Ayan, so naging gold director kami tapos nakuha rin namin yung leadership summit, no. So sa mga nagraan dito, no, sa leadership summit, grabe. So kayang-kaya yan talaga i-run. Okay? So imagine walang skills nung nag-start. Introvert. Since introvert kami dalawa, wala kaming maraming contact. Okay? Wala kaming maraming contact. Tapos after 2 years, naging gold director. No, after 2 years, nakuha yung leadership summit. No, of course, no. So sana that testimony, no, coaches no, is magbigay sa iyo ng confidence na nakaya nga ni Sir Aljan, no. Nakaya nga ni Coach Aljan. Na kahit wala siyang skills nung nagsimula siya, introvert siya, walang contact. Kasi nga introvert tapos taga-province pa. Okay? Nakuha niya
nakuha niya yung goal at saka leadership sa amin, why not hindi ko makukuha? Tama ba? No, sana no, yung testimony na yan no is magbigay sa iyo ng confidence na kaya mo maging makuha yung leadership summit at saka gold directorship. Okay? So of course no, sabi pa nga na the higher you climb no, mas mabigat yung hatak ng gravity or the greater the pull. Okay? So yun no, of course may mga challenges din na napagdaanan sa business, no? May mga struggles din. So 2021 at saka 2022, that was really the year no na challenge lagi yung negosyo namin sa Usana. Of course, marami kami mga associates na nawala. Tapos no, marami din kami mga customers na gusto nila yung products pero nawalan sila ng capacity to buy. So of course, hindi na din sila nagpatuloy sa pag-take ng products, okay? So I don't know no, if na-experience na din nyo ba yung yung result ng pandemic. So 2021 at saka 2022. So of course, no? So hindi talaga maganda yung 2021 at saka 2022 kasi marami na kami mga fixed expenses. No? So bumili kami ng mga properties. So of course, fixed siya. So kahit wala kaming hindi masyadong malaki yung income namin, so kailangan pa rin naming bayaran. So ayan no, maraming mga temptation to find another opportunity. Okay, maraming temptation na siguro we are destined to go abroad talaga kasi ito yung experience natin sa Usana business natin. Pero grabe no, grabe si Lord no. Ano siya, everything is mas wonderful talaga yung plans ni Lord no. So basta maging patient lang tayo. So pagka September 2022, I think mga June 2022, no, nag-announce si Usana na yung Bali na free travel is tuloy. Okay, so tuloy siya. So meaning, nag-open na yung borders. Okay, pwede na, no? Nag-open na yung mga borders, so nag-open na din yung mga opportunity to really tap outside the Philippines sa market. So yun, no? Of course, kami din na nabigyan ng chance na makapag-travel sa Bali, Indonesia. Nagbigay din siya sa amin ng additional excitement or new excitement, no? Na gawin talaga yung Usana business. Kasi yung experience namin sa Bali is malupit din, no? Kahit sobrang bilis lang ng activities namin doon kasi ang daming qualifiers, ganyan. Pero yun, no? Na-experience namin yung luxury ba sa free travels ng Usana. So nakita namin na malaki talagang company si Usana. So that time, no, nag-talk kami ng partner ko na ano yung pwedeng gawin namin para from the bad experiences or hindi masyadong magandang nangyari sa business namin sa Usana sa 2021 at saka 2022, ano yung pwedeng gawin namin na ma-reverse namin? Parang maibalik namin yung momentum at saka maibalik yung 6 digits income per month. So, actually doon kami sa Bali nag-usap niyan, 'di ba? Ayan, so sabi namin how to really build a solid Usana business. And this year no, so I believe no lahat tayo gusto talaga natin na ma-build yung Usana business na natin na hindi lang for a certain period of time like for 13 weeks lang or for first for 6 months lang, no? Yung goal talaga natin is na tuloy-tuloy na yung income. Okay? So yan yung tanong namin na naghanap talaga kami ng solusyon. Ano yung dapat gawin? So ito yung isa sa mga nakita talaga namin, no. And of course, we apply it. That's why no, so sana ito na mga tips is makapagbigay din sa atin ng tulong talaga. Okay? So first tip talaga is to rise up as a leader. Okay? So kung wala ka pang organization ngayon, so be a leader sa sarili mo na dapat yung mga kailangan gawin everyday is magawa natin. Okay? Pero kung meron ka namang organization na, 1, 2, 4, 5, 10, so dapat galingan mo talaga as a leader. You really need to rise up. Okay? So ito yung word na sinabi talaga ni Mentor Rob. For us to win 2023, so last training kasi sa Cebu, nagsali ako, no? Really spend money and of course time, no, para makuha yung wisdom sa mga experts. So sabi niya talaga, yung magiging winner sa 2023 is yung mga associates sa Usana na mag-take 100% responsibility. Okay, so yun, no? So kailangan talaga natin na mag-take 100% responsibility sa business natin. So wag natin siyang iasa sa upline, no? Wag natin siyang iasa sa downline. Okay, again, it is our business. At the end of the day, sa atin papasok yung commission. Tama?
at the end of the day, no? So control 90% or 99% is control anong amount ng commission yung papasok sa atin every Thursday. No? So that's why we really decided not to really take charge. Kasi walang ibang way. No, hindi ko siya pwedeng iasa kay Mentor Noy. No, si Mentor Noy solid na. No, hindi siya na tapos meron siyang nagbi-build siya ng of course nagra-run din siya. So of course, no, ako leader na, goal director na ako that time. So hindi ko na pwedeng iasa kay Mentor Noy yung organization ko. Dapat dapat i-take charge ko talaga yung team. So ayan no, so we create events. No, we create events sa team. Okay? So actually dalawang province yung binibuild ko dito sa Mindanao, so Davao City at saka Tagum City. So that's 2 hours away, no? Tagum City is 2 hours away from Davao. So of course, no, I every week, no, nagse-set talaga ako ng 3 araw sa Tagum. So every day ako nagbibiyahe no, uwian lang kasi may pamilya na. So uwian lang, no? So madaling araw ako uuwi sa bahay like mga 1 AM or 2 AM, no? So biyahe ako lang mag-isa. So ginawa ko 'yan. So pagpunta ko ng Tagum before, isang associate lang yung magpapakita, dalawang associate lang. So pero no, sometimes maka-feel tayo ng discouragement kasi nga isa lang, no? Ilang weeks na ako pa ulit-ulit na bumabalik. Pero isa, dalawa pa din yung associate. So of course, ako is really a believer sa pagiging consistent, no? So hindi ako nag-give up, pinagpatuloy ko siya hanggang no nagka-create ng momentum. So yun no, so kami ni Carla nag-take charge din kami no sa pag-create talaga ng mga events. No, so maliban sa pumupunta ako sa Tagum 2 hours away from Davao is every Monday may event kami, no? So event na small group sa team lang namin. No, that's Zoom lang na event around mga 10 PM. Tapos pagka Tuesday may event na namin kami nga small group lang din sa team lang din namin. No, kahit konti lang yung participants, no, okay lang. Kasi yung goal namin is ma-build din yung habit sa associates. Tapos ayan no, every Thursday may live event kami sa Tagum, yung mga financial, mga health and freedom orientation. So sa hotels, mga ganyan. So kami yung nag-organize na sa event kasi of course, no, gusto namin mag-level up yung income namin eh. No, gusto namin mag-level up mag-grow yung organization. So, yun. So, yung pinaka dapat gawin talaga is kami yung magde-decide na mag-rise talaga as a leader. No? So, hindi na namin kailangan hintayin pa si Mentor no, si Mentor Jack na magbigay ng suggestion or idea. Okay? So, yan. Let's rise up po as a leader. So, so tap yourself, no, this 2023. No? So, this 2024, no, ay kailangan kong mag-rise up as a leader. So may isa, dalawa, tatlo, apat ka mang downlines, okay lang yan. Okay? So tapos, as you rise up as a leader, no, kasi yung pagiging leader is hindi lang dapat puro salita, no? Hindi lang dapat para planning lang, hanggang sa planning lang. So dapat yung pagiging leader talaga is no, leader means ikaw din yung number 1 talaga sa hard work, no? So pero para hindi ka ma-frustrate or ma-exhaust, no? So we need to love working hard, no? So si Mentor Natsun yung nagsabi nito, guys. No, kailangan nating i-love yung working hard. Okay? Kasi nga if you are not willing to work hard, you cannot get the result that you want. Kasi nga, 'di ba, work hard is not enough pag wala ka sa tamang opportunity. So ngayon, yung work hard, tapos nasa tamang opportunity na, enough siya. Actually, more than enough pa dito sa iyo sana. So, ibig sabihin, kailangan pa rin nating work hard talaga. Okay, so don't mind working hard. Kasi nga, if ever, no, mapapagod naman talaga tayo kasi tao lang tayo, tama. Okay, pero if ginusto, no? Pero if ginusto mo yung pag-work hard, eventually pag maging part na siya ng identity mo, okay? So hindi na natin yan mapapansin yung pagod na yan. Okay? So pero ano ba yung reason? So bakit ba kailangan naming mag-work hard, Coach Aljan, no? Kasi nga ito yung gusto nating mayari, tama? Gusto natin makuha natin yung dream lifestyle natin, tama? Gusto din natin na makuha natin yung mga goals natin para sa family natin.
And of course, no, in the long run, gusto natin na magkaroon ng better options. No? So, yun yung malapit talaga, better options. And as in, no, we cannot really change the formula, my friend. No, hindi natin yung makukuha yan. Yung lahat ng, yung dream lifestyle, goals for family, better options, if hindi tayo mag-work hard. Okay? So, I know, marami tayong mga goals this year, no? Pero ito yung suggestion, no? Sabi pa dito, you don't get results by focusing on the result. You get results by focusing on the habits and the behaviors that produce results. So, yan yung focusan natin. Yung trabaho talaga, yung dirty work na sinasabi nila. Okay? So, focus tayo dyan, my friend, ha? So, let's be willing, no? So, this 2024, let's be willing to really do the dirty work every single day. Kasi nga, no, after you love working hard, kailangan natin maging consistent. No? As in, consistency is really the key. As in talaga, no? So, kasi dito natin makikita, no? So, lahat naman tayo may goals this year, tama? 2024, yung goal na pinaka-ultimate goal natin is makuha natin yung income para makapunta tayo sa Las Vegas, right? Okay, so tayong lahat na nasa USANA ngayon, yun yung pinaka-ultimate goal natin. Pero, sino yung makakakuha? Or at the end of 2024, sino kaya yung sure na makakakuha ng Las Vegas? Okay? Pero ako, for me, no, I am 100% confident na yung mga associates na makakuha ng Las Vegas na growth is kung sino yung consistent. Okay? Kung sino yung consistent na mag-training, kung sino yung consistent na magdo sa dirty work. Okay? So kailangan talaga natin maging consistent. And you know what, guys? Bakit hindi lahat ng associate consistent? Kasi nga yung pagiging consistent, dyan most of the time makaka-feel tayo ng frustration, or dyan most of the time makaka-feel tayo ng pagod na tayo, tapos ginagawa naman natin yung consistency na sinasabi, tapos wala pa ding result. Tapos sa consistency din, guys, mahirap siya. Especially when no one is clapping for you. Okay? So, nung nagsimula kami ni Carla, nung nag-decide kami talaga na we will bring our business to the next level. As in, sobrang hirap, no? Kasi nga, hindi, nung nagsimula kami sa business, kami lang dalawa pa the time. Kasi busy din yung other mga mentors namin. Nagra-run din sila. Si mentor nun, nagra-run siya ng executive group niya. Si mentor Jack is, nagra-run din siya ng growth niya. So tapos wala silang team sa Tagum. Wala silang team sa Tagum. So ako lang yung merong unting team sa Tagum that time. No, so of course, no, grabe, parang 3 months yun na paulit-ulit akong bumabalik sa Tagum na parang wala akong makikitang result, tapos wala pang nag-cheer sa akin kasi na tuloy mo yan, no, makaka-momentum ka din eventually kasi nga busy din yung mga ibang mentors ko. So, mahirap yung pagiging consistent mo if walang mag-cheer sa'yo. Pero tandaan mo, kahit walang mag-cheer sa'yo, again, if nakuha na natin yung momentum, ikaw pa din yung mag-i-enjoy talaga. Okay? So, that's why, guys, kailangan natin i-push yung pagiging consistent talaga. So, results happen over time, not overnight. So, work hard, stay consistent, and be patient. And sabi pa nga, no, ng isang preaching 2 Sundays ago, sabi pa nga, those who persevere wins. No, those who persevere wins, especially this year. No, ang daming distraction na, no? No, ang daming distractions na, and of course mga self-doubts pa. Pero tandaan nating lahat na those who persevere this 2024 wins. No? So, of course, no, sabi pa nga ng Matthew 7 verses 7 to 8, no? Ask and it will be given to you, seek and you will find. Knock and it will be open to you, for everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be happen. No? So sabi, di ba, keep asking. Kasi nga hindi lang isang beses dapat ka mag-ask. Hindi lang isang beses ka dapat mag-seek, or hindi lang isang beses ka dapat mag-knock. No? Every single day gawin natin 'yan, my friend. No? So let's be consistent, no, and let's persevere. Okay? Tapos, after that, kailangan natin i-level up. Kasi nga, baka yung ginagawa natin sa 2023 or 2022, 2023,
no, is same lang yung level ba. Tapos ang dami na change, no? Ang market nag-change, no? So yung social media nag-change as in, no? Yung behavior ng market natin nag-change. So nag-change na siya. Okay? So sige, consistent nga tayo, no? Consistent nga tayo sa activities. Pero kailangan nating i-level up siya. Kasi nga lahat ng bagay, ang market nag-change. Lahat ng bagay around us nag-change na talaga. So kailangan nating i-level up, especially yung mga good at saka value adding habits. So, i-level up natin siya, no? Consistent tayo, then dapat yung goal natin next is maging competent. Kasi maging competent, no? Kasi nga lahat tayo nagpe-pray ng opportunity ngayon. Ngayong year, 'di ba? Ang daming excited, tama. Okay? Ang daming excited. So lahat ng mga nag-uusa na ngayon, nagpe-pray talaga ng new sponsor, breakthrough, tama. Okay? So ngayon, if someone prays for an opportunity, of course, nag-pray siya sa Panginoon ng opportunity, ganyan. What if pangyusa na siya? What if pangyusa na siya? Okay? So ngayon, kanino kaya siya ibibigay ni Lord? No? Nagpe-pray siya ng blessing. So of course automatic ibibigay siya ni Lord kung saan na matutulungan talaga siya. Alam ni Lord na matutulungan talaga siya. Okay? So meaning ibig sabihin, no, coaches, kailangan nating maging excellent. No, kailangan din nating maging competent talaga. Kasi ang daming mga tao din ngayon na nag-prepare ng opportunity. So para sa atin siya maibigay ni Lord, so kailangan nating maging competent. Okay? So kailangan natin i-level up 'to, no? So ayan, nasa right opportunity na tayo. So check na 'yan, level 10 na tayo diyan. So ngayon, check natin kung anong level yung mindset natin ngayon. Yung right mindset. No, anong level yung right attitude natin ngayon? Ano yung level ng right skills natin at saka yung hard work, consistent hard work. Okay, so ito ba? No, ito yung level. So 3 out of, ayan. So if nandyan ka na level, yung goal natin, i-goal natin na okay lang sa ngayon, nasa level tayo na 3 out of 10, 5 over 10, 7 over 10, or 1 over 10. Okay lang yan. Okay? At least aware tayo, no? Na nasa ganyang level tayo ngayon. It's okay. Pero this time, no, let's have a commitment na i-goal natin na for the next few days, dapat maging 10 siya. Kasi para makuha natin yung goal natin this year, kailangan siya ng level 10. Dapat level 10 lahat, yung right mindset, yung right attitude, yung right skills, at saka consistent action. Dapat level 10 siya lahat. Okay? Kasi nga guys, no, na nag-change na talaga yung market. Kailangan nating maggalingan pang this time. Okay? So of course, no, yung ginagawa ko lang talaga, hindi naman grabe yung intensity, pero pag bibigyan mo pa siya ng consistent ka pa, tapos grabe pa yung intensity, so sasabog talaga. So pero kahit hindi naman masyadong massive yung galawan mo, pero consistent ka, may mangyayari pa din talaga sa'yo. Okay, so ito po na mga ginagawa namin sa team is for part-timers. No, so for part-timers po to, no, na busy-busyhan. Ayan. Sa mga busy na part-time. Okay, so ito yung ginagawa talaga namin every single day. And ako po personally, no, as their leader, I really make sure na ma-monitor ko sila. No, hindi naman yun, pinipilit ko silang gawin to. Pero of course, we have an agreement na i-assess natin every single day or every single week kung ano yung mga dapat i-improve natin. No? Para ma-assess namin kung bakit hindi niya na-meet yung goal niya, o ibang reason. So at least mayroon kaming numbers ba. So this CARPE, actually ito yung ano namin, daily method of operation, CARPE. So meron talaga kaming numbers na sineset para at the end of the week, ma-assess namin ba kung ano yung kailangan namin i-improve. Okay? Kasi nga sa'yo sana, we are in a business na numbers game siya, tama. So, para ma-assess namin kung ilang tao yung kailangan i-connect namin, ilang tao yung kailangan i-approach namin, so ilang tao yung kailangan na presentahan namin. Okay? Tapos, itong mga activities na to is maganda din siya sa coaching na part. No? Kasi nga,
if you have an associate na nagdadrama, tama, tapos sinasabi niya na hindi talaga siya para sa'yo sana, okay? So of course, titingnan na natin yung daily method of operation niya, if na-perform niya ba, okay? Kasi nga if ever sinasabi niya na hindi talaga para sa kanya yung USANA, tapos pag-check natin sa daily method of operation, hindi pala siya nagpe-perform, wala pala siyang ginagawa. So of course, no, so makapagbigay tayo ng tamang advice. So ayan, no, so hopefully these activities guys, actually ano lang siya, no, konti lang siya, pero if i-add up mo yan in a week, so marami na yan. Pero if no, gusto niyo mag-add ng numbers, you can really actually do that, no. So ayan, tapos carpe, yan, yun talaga yung ginagawa namin everyday, naging consistent lang, ginawang habit. Tapos ayan, no, may mga tips din, no, paano i-maximize yung social media. Ayan, no, so from experts, somehow hopefully maka-help din sa inyo. Ayan, no, so I know magagaling yung mga taga Manila, no, sa social media or branding na part, pero hopefully this idea or idea is makakatulong din sa pag-improve ng social media marketing natin. Ayan, so yan din yung mini-make sure ko na monitor ko sa mga associates ko. And so far, no, so far effective naman siya, nakakatulong talaga, especially sa coaching na part, sa assessment na part every end of the week. Okay, so of course, no, itong power hour is para ma-perform tong carpe. Ayan, no, so para ma-perform tong carpe is, ayan, no, so if busy ka talaga, no, na tao, or mahirap i-manage yung time mo, no, you can perform power hour, no, so you can really perform these basic activities kahit in just an hour lang. Of course, hindi kasama yung presentation, no. So ayan, adding new friends, will give 3 minutes. Yeah, actually sa yung power hour na concept na to is sa Manila namin to na kopya, no. Ayan, send conversation starters, 5 minutes. Yan, sending inviting spills, 10 minutes, ganyan. No, so of course, my goal na ilang tao yung masendan. Post sa content sa Facebook page if you have Facebook page, no? Post sa content sa FB, no? So yun, so if titingnan nyo, in just a short period of time, imagine na-perform mo yung lahat ng mga activities na kailangan natin sa sana. So yun, no? So yung power hour is a big help din sa amin. So hindi na kami nagpa-power hour na grupo, no? So ano na lang, individual na lang. Kasi nga because of this goal, no, at the end of the week we are honest kung ilan lang yung na-connect namin, na-approach namin at saka na-presentahan namin. Okay? So yun, no? So kailangan natin mag-level up sa mga bagay na yan, mga coach. Okay? So yun, no? So actually yung script na ginagamit namin to invite is actually wala namang kakaiba, no, sa script na ginagamit namin. Actually, some of our scripts na ginagamit is galing din, no, sa team ninyo or sa other team from Manila. So for cold market, ito yung ginagamit namin. Of course, no, we do the building rapport first. Sa warm market, ito yung ginagamit na script namin, no. So yun, for warm market na direct approach. Tapos for hot market na active at saka direct approach, same lang din. Pero yung ginagawa lang talaga is naging consistent. Hanggang darating tayo sa tao na naghahanap ng opportunity. Okay, of course, effective din yung passive inviting, no? So let's level up din, no, sa content. No, kasi sabi pa nila, content is king. Yeah, content is king. So dapat magaling yung content natin para may mag-engage talaga na mga prospect sa Facebook or Instagram. Okay, ayan, no? So actually may dalawa akong leader, no, ngayon na na-approach ko sila through sa passive inviting. No, so my new directors ko at saka may upcoming director din ako this fully before March. Ay mag-director siya. So na-approach ko siya kasi ayan, nag-react lang din siya sa FB story ko. Okay? So again, kailangan nating i-level up siya. Kasi nga hindi pwede na kung ano yung ginagawa natin sa 2022 at saka 2023, nakita naman natin na hindi siya nag-work. So, ang gawin natin sa 2024, hard work, consistent natin, tapos i-level up natin. Okay? Ayan. So, tapos, ayan, no? So, every skills can be learned through intentional learning, abrupt application, practice and repetition, refining, and coaching. No? So, kahit if ever you are 1 year, 2 years, or 3 years na sa USANA, no,
it's totally okay na mag-refresh ka sa lahat ng mga skills. So yan yung ginawa ko guys nung nag-decide kami na i-bring namin yung business namin to the next level. No, I really naging intentional talaga ako sa learning. Kahit anong training ng prospecting, no, kahit sino yung speaker sa YouTube, ayan, kahit sinong speaker sa inviting na training sa YouTube, as in pinakinggan ko lahat, kahit anong company. Kasi yung goal ko that time, meron akong matutunan na baka may effective sila na ma-share. And of course, no, abrupt application talaga is the key. Kasi hindi enough na nag-learn ka lang. Masasayang lang yung oras mo sa pag-learn if hindi natin siya i-apply. Okay? No? So, guys, hopefully, no, na gawin natin siya and practice natin siya, i-repeat natin always. And of course, magtanong tayo sa mga coaches para ma-correct or mas maging effective pa yung approach natin. And guys, no, you can always sponsor. No, maka-sponsor talaga tayo this week, no? So, let's declare this week na meron tayong mga new sponsor. No, believe guys na maka-sponsor ka this week. It costs $0 to believe in yourself na makapag-sponsor ka this week. This week na, not this year. Okay, this week or next week na. Okay? So guys, no, so based on our observation no, sa hard work na ginawa namin, sa consistency na we really naging consistent talaga kami throughout no the year 2023. Tapos ayan, of course, we really level up our game. No? So ito yung nangyari. No? So we are just nakita ko talaga na this thing will really follow. You are just a presentation away to your breakthrough. No? Of course, end of drama na. Okay? So ayan, no, end of drama na. So guys, if we are willing to do these things, okay, and of course, no, marami pang mga kailangan gawin natin, no, hindi lang limited sa sinashare ko ngayon. I am 100% sure, no, by God's grace and favor, no, makukuha natin yung results na gusto natin this year. Okay, so be excited guys on doing these things, no? So kailangan natin maging uncomfortable, kailangan natin talagang lalabas sa comfort zone natin. Kasi nga ito naman yung kapalit, no? Ito naman yung kapalit or ito naman yung naghihintay sa atin this year. No, grabe, rank advancement after rank advancement after rank advancement. Gusto mo ba 'yon? Okay, or gusto mo bang makuha yung mga free travel destinations na 'yan? 'Di ba? So yan yung kapalit. Now, of course, yung gusto na lifestyle mo, better options, mga goal na gusto mo sa family mo, it will always follow, guys. Okay? So yun, no? So new goals require different habits. Don't forget that. Ayan, no? So ready na ba tayo na mag-create or mag-level up sa habits natin, mag-level up sa skill set natin at saka mindset natin? So kailangan siya. Require. Required siya. Okay, so remember, gusto natin mag-grow lahat this year, tama ba? You ask for growth, don't be surprised when life challenges you. Ayan, no? So guys, no? Leaders, no, are are problem solvers. No, so meaning to say, no, meron talaga, huwag kayong ma-shock, no? Huwag tayong ma-shock if meron tayong mga challenges na ma-encounter along the way this year. Because part po 'yan sa mga panalangin natin. Part po 'yan sa growth na goal natin this year. Okay? So that's why wag tayong surprise. Okay? So kasi ginawa namin siya no by God's grace and favor no. Ito yung mga some of the perks no na na-achieve namin no. So we are 11 sa cruise no sa team under my organization. Grabe ang saya no. Sobrang nakakataba talaga ng puso guys na hindi lang kami ni Carla na enjoy no sa fruits sa hard work, consistency at saka sa pag-level up namin, but may mga kasama din kami sa team. Grabe no, yun no, last time sa Crimson Boracay, no, hindi lang din kami, no, may kasama rin kami na teammate. Wow. Grabe no. So tapos ayan no, nag-Korea kami last year, no. So 8 din kami dito guys, no, 8 kami dito sa team. No, so as in imagine no na if you are willing to do the dirty work na tapos mahalin natin yung dirty work na yan. Tapos maging consistent tayo. Kahit may mga challenges, consistent pa din. Kahit walang magka-clap sa'yo, kahit walang mag-a-appreciate sa'yo, consistent pa din. Tapos i-level up mo. Imagine guys, ito yung babalik sa'yo. Di ba imagine nyo, sobrang sarap ng feeling talaga. Okay?
Ayan, no? So, grabe, no? So, because of this opportunity, no, we are so thankful. Ayun, nabigyan ng chance makabili ng sasakyan. Hindi naman siya masyadong maganda, pero at least, di ba, comfortable sa biyahe. Ayan, no? Na-achieve namin yung dream wedding namin, no? Ng partner ko. Ayan, no? Of course, hindi na kami naghingi ng pera sa parents, no? Beach wedding siya. Grabe, bongga, no? Income lang ng, ang gasto namin, ginamit namin na finances sa wedding is, ayan, income namin sa sana. Grabe, no? So, yun, imagine, no? Imagine, sa mga introvert, no? Sa mga introvert at saka sa tingin nila na hindi sila leader, no? Don't worry, guys, no? Isa rin akong introvert and hindi din ako leader nung nagsimula sa sana, no? Pero naging leader eventually. Okay, so from very introvert to leading and helping these amazing people in my team. Wow, no? So by God's grace, no? So because of the hard work and consistency at saka sa pag-level up, ayun, no? Isa ito sa mga achievement din na kuha namin last year, no? 2023. And ayan, no? Nakuha namin din yung Berlin. Grabe. No? So grabe, no? Imagine from the last municipality of of the Philippines, Governor Generoso. I don't know if you ever heard that place. I-search yun sa Google, yung Governor Generoso na yan. So actually, last municipality yan sa sa dulo ng Mindanao. So taga doon po ako. Imagine makakapunta ng Berlin, Germany. Not to work, no, not to work, but to enjoy the free travel from USANA. Amazing, no? Glory to God talaga sa mga nangyari sa amin. And of course, no, nakapag-experience kami ng, ayan, grabe, 100,000 one month income. So, na hindi natuloy, na full short. Ayan, pero hopefully, this year talaga makukuha na natin yung Ruby Director na yan, no? So, by God's grace. Okay, so question. So, do you want to have results this 2024? Of course, yes. No, dapat yes. No, ano yan, dapat level 1,000 ang belief natin diyan na makakuha talaga tayo ng result this year. So, do you want a solid USANA business? No, do you want to break through this year? No, gusto mo ba makuha yung mga goals mo? So, sana no, may mga goals na tayo diyan na set kasi mag-February na. Ayan. If yes, of course, guys, gawin natin to. No, gawin natin to lahat. No, let's level up on these things. Okay? And of course, before ako magtapos, no, let all your bakit Lord turns into buti na lang Lord. So, to God be all the glory. Thank you so much everyone, no? So, hopefully na nakapagbigay ako sa inyo ng additional motivation and helpful na inputs para mag-grow natin yung USANA business natin. So, back to our host. Grabe, thank you so much, Coach Aljon. And sobrang dami naman din talaga naming natutunan, no? Kaya maraming salamat po. And okay lang ba, guys? Kung makakapag-unmute tayo, pasalamatan naman natin si Coach Aljon. Thank you, Coach. Thank you so much. Alright, o kaya i-type na lang din natin yung mga pasasalamat natin kay Coach Aljon. And tunay nga, no, sobrang tama talaga eh. 'Di ba? Lalong-lalo na yung huli rin niyang sinabi eh. Sometimes you are just a presentation away for a breakthrough. And totoo naman din talaga, 'di ba, na tulad nga ng sinabi din ni Coach na love working hard. And always be consistent naman din talaga. So, paulit-ulit din, di ba, laging sinasabi sa atin, walang kumukulong tubig sa patay-sinding apoy. So, yun na lang talaga ang kulang eh. Pero Coach, okay lang ba magtanong or mga 2 to 3 questions, Q&A? Yes, Alright, yes, so guys, Coach. baka may mga questions tayo dyan. This is our chance para tanungin na si Coach Aljon, no? Kung ikaw ay gusto mo talagang umarangkada, yan. This is the perfect time para magtanong. Yan, so can you type in the chat box kung may question kayo or i-PM nyo or kung makakapag-unmute pa, yan. Tanong na natin. Ayan, Coach, may unang question na from Mentor Dayan. Paano daw po kayo mag-create ng PPPS, Coach? Grabe, si Mentor Dayan, idol. And hi, Mentor. Yan, so paano paano mag-create ng PPS? Yon, so
Meron akong ano ngayon, 2 PPPS, ay 3 pala. So, yung ginawa talaga namin first, nang nag-join siya sa USANA, after a day, so of course, wala pang goal setting. Detailed talaga, no? So, kasi hindi kami masyadong close, war market ko siya. So, on the first 2 days, so yung ginawa ko is, nag-build muna ako ng relationship. Ayan, build muna ng relationship. So, yung more topics namin is outside USANA, about sa kanya, no? More on sa goals niya or work niya, ganyan. So, after is, ayan, nag-talk na kami sa mga technicality sa USANA. So, of course, na-discuss ko yung PPS. So, first is, nung na-topic na namin yung PPS is, of course, nilinaw talaga namin yung anong benefits na mga benefits na pwede niya makukuha sa PPS. So, I really make sure na naintindihan niya. No? Dapat maintindihan niya talaga yung benefit. So, of course, tinatanong ko siya, naintindihan niya ba? So, ano ba yung mga benefits na makukuha sa iyo sana? So, after that is, of course, pinakausap ko siya sa tatlo, no? Tatlo, of course, last si Mentor Noy doon, no? Sa tatlo na yon, pinapakausap ko siya sa mga na-PPS. So, mga tips, paano i-hit yung PPS. So, hindi lang ako yung nagbibigay talaga ng mga idea para PPS siya. So, minimum of 3. Ayan. So, of course, last si Mentor Noy, no? So, kay Mentor Noy is, of course, yung result na pwedeng makuha niya sa PPS. Real time. So, Tagum po, Mentor. So, Tagum lang siya. Sa Mindanao. So, yun. So, tapos after that is, no, so, nagbibigay din ako ng isa din sa mga nakita ko talaga na nakahelp sa kanila na i-run yung PPS is yung, yung 50-50 yung strategy namin, Mentor. Kasi pinaintindi ko sa kanila na naintindihan naman na dalawa yung requirements sa PPS. So yung 4 na direct sponsor tapos 1-6. So na-analyze namin na yung pinakamalaki na requirement sa PPS is yung 1-6. So yung 1-6 is points po siya na makuha through galing sa products. So that's why 50% talaga sa strategy namin is to really dapat mabilis yung product disposal din, Mentor, makakuha agad ng mga customers na bibili ng products. Para yung 160 kasi yung pinakamataas talaga na requirements eh. So, meaning, kahit hindi masyadong mabilis yung sponsoring niya, pero mabilis yung product disposal din niya, hindi na mahirap sa kanya mag-enroll ng kahit sino na lang, kahit sino na lang para mag-PPS siya. Di ba? Kasi yung importante na PPS siya eh. No? So kahit dalawa lang yung legit talaga na na-sponsor niya tapos kamag-anak na lang yung dalawa, basta yung 1-6 na goal is nakuha niya naturally, hindi pinilit. So yun, meron kami yun, isa din talaga sa strategy, Mentor is ayan, binugbog ko talaga siya ng product knowledge tapos binigyan talaga ng strategy paano mapabilis din yung pag-product disposal. So yung effective sa amin dito sa province is maghanap talaga ng mga tao na may health issue, then puntahan sa bahay nila if kung maaari, puntahan sa bahay nila to educate about the benefits of the products. And yun, no? So far, Mentor, close kasi niya kasi bago siyang enroll sa USANA. So most sa mga market niya, hot market. So yung may discussan namin more sa products is may trust sa kanya, no? Kilala siya. So most of the time bibili talaga. And yung iba pa is mag-i-enroll ng 500 points. Kasi nga para makatipid na din. Kahit mag-user lang siya or sila. Yun po, Mentor. Yun, grabe, no? Tama talaga eh. Products din talaga, kailangan mag-push talaga ng products para mapadali din eh, no? Kasi, o nga, no? O nga, no, coach, no? Kasi pag sa tao, medyo madali na lang talaga eh. Pero pag products, sa totoo lang talaga, madali na lang din siyang gawin. Yan. So, coach, ito may next question po. Paano niyo po na-boost ang mindset ng mga taga-province daw? So yun, effective talaga yung mirroring po, no? Effective talaga yung mirroring, no? So the best strategy, no, pa din sa mga wala masyadong confidence sa self, sa mga maraming doubts.
na ipakausap sila sa mga taong naging successful na same din yung concern, no? So wala pa ding makakatalo sa sa strategy na 'yan, yung tinatawag natin na mirroring, no? So 'yun, yes, 'yan talaga yung number one na strategy na ginagawa namin, na yung mga 'yun, yung mga taga-province parang hindi ko mabili ang Yusana dito kasi nga, low income naman yung mga tao dito, low income earner, tapos mahirap yung signal, mga ganyan, 'no? So 'yan ang ginagawa namin. So first is kinakausap namin sa mga naging successful na nag-e-earn talaga, na nagawa nila yung Yusana kahit same sila ng concern. Number two is nag-adjust ng strategy, no? Nag-adjust ng strategy na wherein fit, no? Fit sa lugar niya, fit sa lugar niya, at saka kung ano yung kaya niya sa current skills niya. So, no? So, minsan hindi natin talaga pwedeng ipilit yung strategy natin sa city versus sa strategy na pwedeng sa province. No? Hindi talaga siya, kailangan talaga nating mag-adjust din. No? So, sa province talaga yung effective is yung bahay-bahay talaga eh. No, yung may mga flyers, ganyan, no. Effective yung mga flyers na 'yan. No, tagtag lang ng mga flyers kahit hindi pa sila magbili ng products. So, importante magbigyan ng flyers at least, no. Baka darating yung time na mag-sink in niya sa kanya yung na-need niya yung products, or darating yung time na may health issue na kailangan na yung product. So, yun. So, of course, sa atin sila babalik kasi nabigyan natin sila ng flyers or na-educate natin sila. So, yan yung mga ginagawa na ako sa province, sa mga team ko sa province, remote areas. Alright, thank you so much, Coach. And ito, Coach, siguro last question na din po. How would you guide or encourage someone na introvert person din, Coach? Given na ikaw super introvert, ano yung naging push button niyo daw po, Coach? Grabe, no? So, lalim ang tanong. Sige. Ay, introvert. Yan, sige. Yung sa amin ni Carla, pareho kami introvert. Pero, ano kami, kaya, nakuha ni Mentor Noy, ano yung push button namin. So, yung push button namin is pera. Ayan, pera at saka incentives. So, yun, introvert daw. So, team introvert. So, yung push button kasi namin is, of course, income, tapos incentives. So, depende, no? Depende. Depende kung ano yung push button niya. Pero sa amin, yun eh. So, yun, pinakita always ni Mentor Noy. Tapos, same pa din, no? Yung mirror, grabe pa din yung talaga na effective na ano yun, strategy sa mga associates natin na ganyan, no? So, ang dami, no? Hindi lang isa yung ipinakausap sa amin, no? Na introvert. Ang dami talaga. Tapos, malalaki na yung income. So, of course, no? So, yung maitanim talaga sa isipan namin ba na kaya niya yung Yusana, naging successful siya sa Yusana, given na same kami ng concern. So, nabigay siya sa amin ng confidence na kaya ko din to. No, kaya ko din to. Kasi nga, same company, same product. So, ano lang, dapat may marami lang silang marinig na stories, especially yung mga nag-Yusana talaga na may result na makausap nila, no, na makaka-relate talaga sa story ba, no? Tapos hindi lang isa, dapat marami silang makausap. And of course, isa din talaga sa nakatulong, no, maliban sa makuha natin yung push button nila, na pangalawa is makakausap sa mga same stories nila or same concern. Number 3 talaga is exposure, no? As in, no, exposure is really powerful, no? The environment is really powerful. So, makakahatak talaga makakabigay talaga ng extra confidence ba? And makaka-boost talaga ng belief na kaya yung Yusana because of the environment kung saan siya always na expose, no, always na immerse. So, yun yung ginawa ko din sa team ko, na marami din akong mga associates kasi na introvert eh. Pero yung nakita ko talaga na nagbigay sa kanila ng nakatulong sa kanila na mag-level up is yung palagi ko sila na-expose sa events. No, so yun. Siguro, coach, mentor. Yeah, thank you so much ulit, Coach Aljo. No? So, exposure talaga. At napaka-importante talaga niyan. And
Coach, as a way of thank you namin sa inyo, a way of appreciation, parating na raw po ang inyong pizza. Nandiyan na po. And ito po ang certificate din po para sa inyo. And guys, okay lang ba? Let's all thank Coach Aljon again sa napaka-inspiring and napaka-wonderful na training niya. Thank you ulit, Coach Aljon. Pero ito, guys. Ayan. So ito, meron daw gustong i-share sa atin si Coach Trina. Or one of our gold directors. Grabe. So our very, very own. Yan. So, hi Coach Trina. Wait lang guys. Ayan, akala ko magsa-sign language na ako. Kanina ko pa gusto mag-thank you kay Coach Aljo, nakaalis na tuloy siya. Ayan. So anyway, thank you so much. Na-chat na lang natin siya for further information. Anyway, hello Core Edge. Buhay pa ba ang Core Edge? Naku, alam mo, ang swerte nyo kasi naghahang yung aking Zoom. So ibig sabihin, hindi ko kayo nakikita lahat. Okay? Nakikirinig ko lang yung mga boses, no? Buhay pa ba yung Core Edge? Sige nga, can you say hello? Ayan, para alam, i-unmute natin sila para total tapos na ano eh. Hello. Ayan, mag-hello kasi hindi ko alam na hello. tao pala. Hello. Oh my God, kaya naman pala magsalita. Ayan, hello everybody. So anyway, oh, di ba may narinig pa akong aso. Ayan, i-mute natin. So, hello everybody. Can you type in sa chat, team success. Ayan, so para ma-embrace na natin yung team success natin sa Core Edge team. Sige nga, para alam ko kung maraming tao kasi hindi ko talaga nakikita yung video eh. Wala, nakikita ko na yung sarili ko. Yes, nakikita ka namin, Coach Trina. I'm so Ayan, excited sa naririnig na ako. Naririnig ko si Mentor Dennis. Ayan, salamat naman. Kasi di ko kayo nakikita lahat. So anyway, alright, ayan, may nag-type na team success, team success, team success. Sige, bakit iba? Renan success, iba pa. Team success po tayo. So anyway, ayan. So and surely marami tayong natutunan. Ako, sino dito yung gusto mo na this week, hindi ko nga din po alam, may nakalagay. Sino dito, tatanungin ko muna kayo ha, sino dito na gusto mo this week is meron kang bagong sponsor. Ayan, yung meron ka talagang bagong direct sponsor. Sino dito? Okay, sino dito? Sino dito? Sino dito? Yan, sino? Sige, type mo. Kasi naririnig tayo at nakikita tayo ni Lord. Okay, so ayan, type mo. Sige, sino dito yung this week meron ka talagang bagong direct sponsor na parang, oh my God, excited talaga ako apply after so many months, so many weeks, so many years. Okay, may bago talaga akong direct sponsor. Ayan, alright. So, may bago. Ayan, kami po lahat tayo gusto natin. Sino dito yung gustong malaman yung sekreto nung executive 3-star diamond director na nagpunta dito sa Manila? That's Mentor Linda from Korea. Okay, kasi nung nagpa-leaders meeting siya, dahil bida-bida tayo dito, no? Dahil marami tayong friends dito, sabi ko, pwede ba ako dyan? Pwede ba ako dyan? Pwede ba ako dyan? Guys, nagbayad ako dito, ah. Okay, hindi niya to nakwento yung public ng talk niya. Okay, nagbayad talaga kami dito as leaders para matuto sa kanya, right? And sabi ko, hindi pala nakakwento kasi hindi ko natapos yung training niya sa loob kasi migas ako, no? So, sino dito yung gusto mo na ibibigay ko sa iyo na libre, ano yung sikretong ginagawa niya? Can you type ako? Ayan, gusto ko ako. Ayan. Okay, teka, natatabunan. Ayan, di ba? Gabi, di ba? Dapat ikaw talaga mag-type ka ako and nako dahil dapat talaga makinig tayo kasi alam niyo po ba, meron tayong associate dito, no, na kakalabas lang ng baby niya. As in, kakaluwa lang ng anak pero nagte-training. Di ba? Grabe ang tae. Naghihilom pa, okay? As in, naghihilom. So, recognize ko na si Jensen from Italy, ha? Naka-tune in yan. Pero guys, kakalabas lang talaga ngayon ng baby na, no? Di ba, walang ano-ano yan, na walang excuse. Nakikinig ng ating training. Ayan, ako. So, ngayon, eto na. Alright? So, nung nag-leaders training kami kay Mentor Linda, di ba, ng Korea,
kwento ko muna a bit. Okay, alam nyo ba na cold market siya ni Park Chung-ja? Cold market siya. Cold market siya. Okay, hindi sila magkakilala as in they're not connected with each other. Okay, so ibig sabihin guys, no, nagkakilala lang talaga sila sa labas. Okay, hindi pa uso online kasi that was 15 years ago. So, noong time na yon, yung si Linda, okay, so bakit siya nag-join sa USANA? Dahil na-pay in siya because of the products. No, yung anak niya nagkaroon ng infection sa ear, she's confined to the hospital for I think, sabi nga niya 6 months, mga ganon. And then nagkita sila sa hospital ni Park Chung-ja. No, so and then Park Chung-ja invited her, sabi niya, I want to show something to you that can help your kids. So pumunta siya, nagkita sila sa bahay, pinakita yung product ng USANA. Sabi niya, I want to research about it first. So hindi niya alam, never heard niya yung USANA 15 years ago. So ngayon, at the end of the story, ni-research muna daw niya. Sabi niya, ano itong product na to? Ano itong meron dito? Ay sabi ng doktor, kasi yung anak ko parang malala na eh. Hindi na talaga ubra yung mga ganyang-ganyang vitamins. So in-insist ni Park Chung-ja na inumin yung vitamins. And you know what? Nung tinake yung vitamins consistently, nakalabas sila ng hospital at bumalik yung naging healthy yung anak niya. That was 6-year-old kid. No, and right now 15 years, no, and executive 3-star diamond director ng USANA. And si Linda, she's earning 30 million in peso per year. Sige nga, magkano yung per month? Sige mga magagaling sa mathematics, yung excited talagang matuto dun sa ikukwento ko na sinabi niya talagang ginagawa niya. Sige, magkano yung per month? 30 million in a year. Ayan, sige, i-type natin sa chat. Kasi, ayan, o, di ba si Kevin talaga nasa engineering architectural yan eh. Magaling yan sa mathematics. Okay. 2.5 million in a month. Sino dito gusto yung 2.5 million in a month? Di ba? Grabe, 2.5 million isang buwan. 15 years pa lang. Okay, inyo sana, no? So, ibig sabihin, solid. And alam nyo ba, okay, na meron siyang 50 direct sponsors na PPPS niya. Grabe! 50 direct sponsors sa PPPS niya. Ito pa yung malupit. Gusto yung pa ng isang malupit? Sa 7 lines na meron siya, lahat yung 7, may diamond director each. Grabe! Di ba? Tapos meron siyang bagong 1-star diamond. Okay? So ano yung point ko? Solid ba? Solid. O, di ba? Parang solid talaga. Kumurap lang talaga to. Talagang ang income nito matindi, no? So ngayon, imaginein mo, no, what if itong ituturo ko, ito yung ginagawa niya, ito lang yung gagawin natin. Di ba? Ito yung i-inject natin na sinabi ni Mentor Aljon kanina na consistency. No? 7 lines niya, lahat may diamond. 9 yung lines niya na active. O di ba, 2 na lang, bingo na. Okay, lahat talaga sabog, no? And then, eto na. Okay, tapos tinanong namin siya, ano yung ginagawa, anong ginagawa, anong ginagawa. Then, simple lang ang sinabi niya. Sabi niya, all we need to do is what? To talk to people 2 a day. Okay, can you type sa chat 2 a day? 2 a day, as in, to really, okay, talk to 2 people in a day. Talk to 2 people in a day, 2 people in a day, 2 people, and guys, 2 lang, oh, guys, 2 lang, di ba? Sabi niya, 2 a day lang, 2 a day, 2 a day, 2 a day. As in, you just need to share your business to 2 people, 2 in a day. Ngayon, tinanong ko siya, no? So, sige, you do that 2 a day. Alright? And I believe sinabi naman niya sa training, no? Nung ginawa niya yan 2 a day, in the next 50 days, kasama yung mga associate niya na ginawa din, pumalo sila ng 8,700 associates. No? Nag-end talaga sila ng 8,000 people. Ganong lumaki talaga yung organization niya. Ngayon, ano nangyari? Sabi ko, ako personally yung nagtanong sabi ko, how do you do that? Ano yung spill? Ayan, eto na. Gusto niyo na malaman kung ano yung script? Ayan, can you type excited? Kung malaman niyo na yung script, sasabihin ko talaga to sa inyo. Nagbayad ako dito. Diba? Sige, tanong niyo po excited. Ayan, ako, grabe, excited talaga tayo dito. Eto lang pala yung spill. Sabi ko, grabe, nag-iisip pa lang talaga ako na spill. Nakapay na talaga si Linda. Okay? Kakaisip ko na spill. Alam niyo na kung ano? Ganito yung spill. Ayan, halimbawa, sino ba? Si Alma. O ayan, si Alma na, chika-chika ko na. Lobas kami nagsabay kami sa grocery. Ayan, so, hi Alma. Ay, syempre hindi ko kakilala.
So naglabas kami sa grocery, sabihin ko lang sa kanya, oh ha, good morning. Ganun daw siya, so smiling face daw. Practice daw natin yung welcoming face. Okay? Kaya ako naghahanap na ako ng mga video na welcoming face, face eh. Sabi niya, tapos syempre pag binati ka ng good morning, tapos naka-smile, smile ka rin. Tama? Okay, good morning. O yan, tapos sabi, oh, are you good? Ganyan, sabi ng babae sa kanya, oh, just going to the grocery store. Oh, I see. Oh, para ako din. Ganyan, Tagalog na lang. Nahirapan na ako mag-English kanina pa umaga eh. Okay? Yan, ako din. Ganyan. Oh, para saan ka nakatira? Parang ganyan. Oh, dito near the area. So ako din, dyan lang din ako nakatira. After nun, eto na yung matinding script. Okay, alam niyo na kung ano, gusto niyo talaga malaman? Sige, gusto ko pa makikita no excited. Mga 5 lang. Okay? 5 type na excited. Ganyan. Kasi konti yung mag-type eh. Wala tuloy ako. Ayan, 1 na, 2, o 3, o 2 pa. Ayan, 3, ay 5 na. Okay. So, eto na. Okay? Eto lang yung script niya. Ah, you're going to the ano? Okay, okay. Do you know Yusana? Yun lang. Do you know, type niyo sa chat. Do you know Yusana? O, type niyo dali. May sasabihin pa ako dito na sinagot niya. Na tinanong ko din to ha. Ako nagtanong dito ha, doon sa crowd. Sige, type niyo. Do you know Yusana? Diyos ko, sabi ko, nag-iimbento pa lang ako na script na tanong na niya yung prospect niya. Di ba? Do you know Yusana? Yan lang. Okay, yan lang script niya. Tapos pag sinabi nung tao na, what's Yusana? I don't know. Ito lang sinasabi niya, oh my God, like you don't know Yusana. It's famous. Okay, it's a famous brand, okay? And ito yung sinasabi niya, do you want to have a better lifestyle? I know one. It's Yusana. Ayan, yan ang mga script niya. Grabe guys, yan lang ang script niya, no? Tapos 30 million, no? In a year income. Sabi ko, ito talaga nakapagpa-pay-in na. So imagine niyo, no? Sabi niya, yun lang yung ginagawa niya. And nung nandito siya sa Philippines, sinampulan niya yung mga mentors. Merong nag-serve ng food. Wala siyang sinisino ha, may nag-serve ng food. Tapos pag-serve ng food, sabi, oh, you're doing good with your work. Do you know? Oh, sabi nung nag-serve, no, I don't know Yusana. Oh my God! Oh, here's my calling card. Let's exchange number. I'll teach you what Yusana can give you. Ganon. Okay, so sabi niya, alam mo yung problema lang daw dito sa Philippines. Ang baba daw kasi ng belief natin na i-share yung Yusana. No, I'm not telling na after this time, i-post mo sa Facebook mo lahat na Yusana ka. It's up to you. It's up to your upline. Kayo mag-a-assess dyan. Pero the moment, imaginein mo, pag stranger daw, wag ka na masyadong maraming sinasabi. Kasi at the end of the day, ang ipipresent mo naman talaga dyan, Yusana. Tapos ngayon may nagtanong, sabi, paano yan mentor, di ba? What if they say no? Okay, they say something about Yusana. Next lang daw siya. Okay, maybe you're not, maybe it's not yet time for you. It's okay. Next lang daw siya. Next. Okay, nang next. Nagets niya po yon. Okay, so ngayon, imagine niyo po, no? Yun lang. Okay, grabe. Sabi ko, nakakaloka. Yun lang yung ginawa niya. And currently here in the Philippines, may team siya. May isa siyang church, okay, napapayin niya yung pastor, and then all of the people do sa church na part, no, okay, is part of her team. So meron siyang organization here, may line siya dito sa Philippines. Ngayon guys, wag nating hayaan, di ba, na-invade na tayo ng Spaniards, okay, ng Spanish, sabi nga ni Mentor Mads, na Spanish, ng Chinese, ng Japanese, okay, wag natin sana Korean, okay. Mag-invade, okay, dito sa mga Filipino nating friends. Just ask them, di ba? Do you know Yusana? Do you want a better lifestyle? I know one. Okay, it's Yusana. Alright? Okay, so yan lang yan, no? And maybe it sounds simple to you, pero promise ko sa'yo, pag mahina loob mo, hindi mo yan kayang gawin. Tapos realize ko, nga, no, pag tinanong ako ng katabi ko, di ko naman ito makikita sa susunod. Mali ko ba kung magkita pa ulit kami, at least alam na niya na, I'm part of Yusana. Do you know Yusana? Ay, hindi po. Let me give you my calling card. Sila kasi calling card talaga sa Korea, no? So, or exchange our numbers and then let's call. Tapos ang ginagawa daw niya, tinatawagan daw niya. Tinatawagan daw niya yun, no? I'm the one
who you met, ganto. Let's talk about it. This is a good opportunity for you to get started. Check it out. So, ganun siya. Okay? So, yan ang kwento ni Linda na again, okay, may 8,700 associates. Okay, grabe, di ba? Power talaga yung 8,000, di ba? So, dadating tayo doon, 2 a day lang. Ngayon, eto pa yung last ko na sasabihin. Sabi niya sa amin sa leaders, if you're part-time in USANA, make 2 a day. Okay, talk to 2 people in a day. Parang adding people, di ba? Sinabi naman to ni Kevin Guest, di ba? So, 2 a day can change a million of people. But if you're full-time in USANA, okay, and goal director tayo, pataas, minimum 4 a day. Okay, pero kung gusto mo mag-gold, mag 4 a day ka na din. Okay, para talaga makuha natin yung ating progress dito sa business. Okay ba yon? So ready na ba tayo na kumapalang fest natin at balay mo dun sa restaurant na nandiyan ka, nandiyan yung next tayo mo, director mo, di mo lang talaga in-approach, di ba? O do you know USANA? Malay mo naman din yung mag-dine in dyan. Pero you get the numbers, you get connected. Okay? So, yun lang naman sa akin, Eloy. And I'm excited for everybody. Let's do minimum of 2 a day. Okay po ba yun? Yan lang. Grabe. Ayan. Grabe, no? Sobrang nakakagigil talaga yung 2 a day na yan. Napakalupit talaga. So, do you know Yusana? So, guys, gamitin na natin yan, ha? So, tanggalin na rin po natin ang mga hiya-hiya natin sa katawan. Kasi kung siya nga imagine, no, nag-talk pa siya dito, may translator siya talaga. At hindi talaga siya, at talagang yun lang talaga yung language na alam niya. So, kung siya pa nga, di ba, pinaka-market niya is Korea. So, what more pa tayo? Marunong tayo mag-English. Yan. So, kaya i-ready na natin yung mga calling card natin and it's time na daw para mag face-to-face. Totoo yan, Coach Marty. Kailangan na natin lumabas-labas ng mga bahay natin. Alright? So, ito guys. So, syempre, tonight, hindi rin mawawala yung mga announcement natin and recognitions. So, ayan, Coach Nixie, we have recognitions po. Ay, mentor mads na po daw. Ayan. Ayan, alright. So, yeah, for announcements, no? So, syempre, di ba? Naku, alam mo naman ang mga program natin, sobrang daming mga kick-off talaga na sinimulan talaga ng USANA ngayong 2024. So, pakinggan natin lang mga announcement from our very own. Ito na, Executive 2-star na daw, Mentor Mads Corpus. Hello, guys. Hello. Good Hello, mentor. Yan. So, grabe, I'm so excited kasi grabe, ilang araw na lang, Feb-ibig na, okay? So, grabe, ang bilis. Tapos na agad ang January, okay? So, we have 11 months to go before, 10 months to go before Christmas Day. Okay? But anyway, I'm here to give you some exciting announcements. So, before that pala, we have, let's recognize the effort, okay, and the milestone of our new associates. So, let's recognize our new sharer, Mr. Eric Agcolicol from Muntinlupa. Ayan. Oh, guys, kung kaya nyo mag-unmute, mag-congrats. Congrats. Para we can fill this room with energy para ramdam naman ni Sir Eric, 'di ba? Ang ating congratulations. Andito ba si Sir Eric? Congratulations. Congrats. Congrats, everybody. Congrats. Congrats! Ayan, next. Coach Nixie. And for Saturday, ayan. So, guys, for Saturday, every Saturday we have face-to-face training. We're going to have our product training with Coach Monica Dancel, 6 p.m. at True Wealth Room at our USANA office. So, let's be there para marami tayong matutunan and we can ask questions. And ang maganda po dyan, marami po tayong mga
members and associates who are actually related sa medical field. So may mga nutritionist po tayo, may mga nurses po tayo, may mga clinical researcher po tayo na makakatulong sa atin if ever we have concern about products. And of course, degenerative diseases. May mga tanong tayo. Okay? Diyan po natin yan matututunan. So iba rin pa rin talaga yung live. So at least kung meron kayong prospect, pwede nyo na rin dalihin dyan kasi it's a form of actually sharing the USANA products. Okay? Mas madali po kasing madala dyan kasi at least third-party approach palagi. Okay? So pwede nyo pong gawin niyang pang-invite ng mga prospect nyo. Okay? So see you on Saturday. And of course, we have 3 days remaining. Pwede pa pong mag-register sa ating 28 days challenge. So para sa mga gustong magkalos dyan ng mga taba, okay? At talagang na-delay yung New Year's resolution yung dapat January 1, naging February 1, pwede pa po. Pwede pa po nating ihabol yung ating 28 days challenge. Pwede po tayo magsimula, okay, para we could start, diba, being healthy. Sabi nga, if you want a strong mind, you need a strong body. Okay? So, kung gusto nating maayos po ang ating buhay this 2024, simulan po natin by being disciplined and taking ownership of our own health, physical health. Okay? And of course, meron po tayong rank advancement bonus. So, ito po is from January 1 to February 24, 8 weeks po para sa lahat ng magra-rank advance, you're gonna have extra CDP or dollar commission bonus from USANA. So ang mechanics lang po niyan is you have to earn or you have to advance to new PIN level and attain 3 times ng income nyo. Okay? So kailangan po no zero income within 5 weeks from the date of your advancement. So pag $100 ka, 3 times mong gawin yan, 3 consecutive times mong gawin yan, may extra $50 ka kayo sana. So para naman sa $200, kailangan 3 times mong gawin yan, may extra $100 ka. Grabe, di ba? Grabe si USANA pamigay ng pera. Okay, pag kumita ka naman ng $400, gawin mo lang yan 3 times, meron kang, okay, $200. Grabe. And of course, pag nag-rank advance ka ng director, okay, automatic may Okada ka na. Aside sa mararecognize ka sa Okada, meron kang 3 seats sa Okada. Tapos, gawin mo lang yan 3 consecutive. Yung income na yan, meron kang extra $300. Ay, grabe po. Nung panahon po namin walang ganyan. Kaya, samantalahin nyo na guys, habang namimigay si USANA ng pera. Okay, and of course, next, Coach Nixie, next slide for the announcement. Ayan. Ayan, and ito na po, ang pinakaiintay natin, ang team success. O ayan, Core Edge Pride, Core Edge, let's make Core Edge proud, okay? So from period 1, this quarter 1 po, meron tayong period 1 from February 2, this week, mag-start na po siya this week until March 29. 9 weeks po. 9 weeks po siya, pero ang kailangan mo lang is 6 weeks na consecutive no zero income. Okay? And, okay. So, meron po tayong tinatawag na Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Pero ito po, mas maganda if you are capable of earning consistent $100 per week, mas maganda lumapit ka na mismo sa coach mo para mag-goal set ka, magabayan ka. Okay? Kasi kahit sabihin ko po dito yung mechanics, okay? Pero kasi kung hindi ka mamomonitor at walang magpupush sa'yo, okay? Most likely, okay, malulos ka during this period. Kaya advice ko po, after this announcement, and you know, na capable ka at ginol mo yan, gusto mong kitain yung consistent 100, at least, consistent $100 per week na yan, go to your nearest coach or mentor para maupuan ka, makapag-meeting kayo, mag-goal set ka, okay, para ma-hit nyo po yung consistent income na yan. So may tinatawag po tayong Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Ganito lang po yan. Hindi ko na po i-discuss yan lahat.
pero bibigyan ko lang po kayo ng napaka-exciting na freebie, okay? From our team. Ito po, hindi po ito galing kayo sana. Iba pa po yung mga incentive na ibibigay sa iyo sana. Ito po, incentive lang po ng Team Core Edge. So ready na po ba kayo sa incentive ng Team Core Edge? Yeah. Ready na po ba kayo para sa Team Success? Yes. Yeah. Oo. Yung Team Success po, meron po yung Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Okay, yung Tier 1 po is $100 per week, 6 consecutive weeks. Tier 2 is $200 per week, 6 consecutive weeks. Tier 3 is $300 per week, 6 consecutive weeks. And Tier 4, $400 per week, 6 weeks, 6 consecutive weeks. Ano po yan? Eto na, if magawa mo lahat yung Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 na yan, in Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 ng 2024. For example, Quarter 1, hinit mo yung $100 consecutive for $100 per week na consecutive 6 weeks, 200, 300, 400. Pag nagawa mo yan, eto na. Okay, may premyo kami sa inyo. Ready na ba yung slides natin, coaches? Okay. 4 consecutive quarters na makuha mo yung Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Ito po yung ibibigay na incentive sa inyo ng Core Edge. Ready na ba? Slides, please! Yay! So, we're going to treat you to Hong Kong Disneyland! So, lahat po tayo, kasama po ang inyong mga mentors and coaches together, okay? With those who are going to get the Team Success Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4. Pupunta lahat tayo sa Hong Kong Disneyland. Doon na tayo magti-team building! O, diba? Exciting! So, I've been here, kami po, we've been here several times, pero alam mo yung masasabi ko, ang saya po na this time pupunta ka sa Disneyland, magkakasama yung tayo yung mga coaches, yung mentors, yung alam mo yun, after all the effort, ang sarap lang na we're going to harvest the reward of our labor. Diyan na po natin isa-celebrate sa Hong Kong Disneyland. Okay? So, guys, ready na ba kayo for our team success? Are we going to make our Team Core Edge proud? Yes. Yes! So guys, again, for those na hindi pa po alam paano kinukuha yung consistent $100 per week, Nasaan na ba yung picture ko? 400. Guys, okay lang. Go to your nearest coach or mentor. Okay? Para magabayan ka, ma-monitor ka, para ma-hit mo yan. Para magkakasama tayo dyan sa Hong Kong Disneyland. Okay? So that's it. Ad Astra Core Edge. Hello? Asan si Mentor? Yes, mentor. Ayan, thank you so much, Mentor. Grabe, pinag-isipan talaga yan ng buong team, no? So actually, pag na-hit mo yan, yung Tier 1 hanggang 4, mayaman ka na talaga. Pero ito, libre to ng mga uplines natin, okay? So, mai-add ko lang, Mentor, no? Okay? Kasi ito, okay, yung mga, para lang may idea ka, okay? I-add ko lang, no? Na ang Team Success, kaya siya tinawag na Team Success because we have to hit the 10 associates who can hit that. Okay? So ngayon, lahat pwedeng kasali. Okay? Nagigets nyo? Lahat pwedeng kasali. Pero hindi pwede dito yung parang joy minor. Ano ba yung tawag sa ganon, Mentor? Okay? Tama ba yon? Bogus minor. Tama ba? Minor. Bogus minor, okay? Yung parang excited ka, ready ka, lalaban talaga ako, ganyan-ganyan. Tapos, ganito kasi po yung mangyayari, no? Kapag sinabi mong game ka, mag-go-opt-in ka talaga and you will be monitored by all our mentors
and the USANA Corporate. Hindi lang basta ma-monitor ka, tutulungan ka talaga at tuturuan ka talaga hanggang sa ma-hit mo yung Tier 1 hanggang Tier 4. Siyempre gusto namin ma-hit mo yan, ganyan. Pero parang kunwari, nasabit na yung name mo, nag-opt-in ka na, tapos bogus minor ka, so parang 10 kayo, tapos, ay mentor, sorry po, may pinagdadaanan kasi ako. Parang ganyan, hindi ko po talaga to ang hirap po kasi tsururot, ganyan-ganyan. Kung ano man yon ang pinagdadaanan mo, lahat naman tayo may pinagdadaanan, ganyan. So ito na nangyari, 10 kayo, kasama ka dun sa kabilang, sinabit yan sa USANA Corporate, minomonitor, ganyan. Tapos, ano ka, bogus minor ka, nilaglag mo yung lahat pag hindi mo siya i-hit. Kaya nga siya team success. Kaya napakahalaga po nito. Kasi dito natin makikita kung sino yung lalaban para sa team. Okay? So, hindi ko kayo tinatakot ha, okay? I'm just saying na, okay, if you're really O si Ate decided. Alma nga. Pasok na kasi sila Ate Alma. Yes, pasok na sila Ate Alma daw dito, Yes. sabi ni Mentor Dennis. Congratulations. Okay. So if you're really decided, okay, you may approach your mentor. Pero kung ikaw ay nakatanggap ka na ng goal setting sa mga mentor mo, na-pinpoint ka na. Okay, na-pinpoint ka na. Paano kapag hindi ka po nakatanggap pero gusto mo? Di, mag-message ka. Nagets nyo po? Kasi again, okay, this is for everyone, pero hindi tayo pwedeng magkalaglagan. Yun po yung pinakamahalaga po dito sa ating team success. Okay po? Yes, So, nagets nyo po? explain lang natin yan ng maayos. Kasi kahit na Mentor. ma-hit mo yung Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, pero yung minimum hindi natin nakuha kasi may naglaglag, automatic, laglag tayong lahat. Kaya kailangan pag nag-opt-in ka dun sa bibigay naming Google form at andun yung pangalan mo, nag-commit ka, minonitor ka namin at minonitor ka ng USANA, dapat talagang all-in ka 100%. Kasi kung hindi mo lang nilaglag yung sarili mo, nilaglag mo yung buong Team Core Edge. Okay? Kaya make sure, okay, na ito, lalaban tayo mula simula hanggang dulo. Okay? Yes. Yes, okay. Oh, ulit natin. Sino yung lalaban? Ready? Kaya, ang dami kasing ready pero hindi pala ano. So bogus minor lang pala. Okay? So ngayon, I'm pretty sure kayo, lahat naman tayo may chance po talaga diyan, okay? Pero ang point na natin, alam mo ang ganda ng binibigay ng USANA, no, mentor and mga lahat na nandito, ganyan. Because, sabi nga, okay, if you kapag ikaw lang mag-isa, okay, you will talagang makakalayo ka, okay? Pero kung ikaw talagang sasama ka sa team, okay, talagang sobrang layo talaga ng mararating mo at mararating ng buong team, okay? Kasi team player ka okay? Kasi ang success ng isa, success yan ng lahat. Nagigets nyo po? Kaya wag kayong nakaka-pressure naman. Kailangan pag nag-open pala ako dito, dapat committed ako. Di ba ang ganda nga? Kasi ang tagal mo nang hinahanap yung, kailan kaya ako magde-decide, kailan kaya ako magde-decide. Now, you are forced to decide, di ba? Ganyan. Whether you are forced to decide because you have the team with you, di ba, na nagraran. Gusto niyo yun, sabay-sabay tayo. This time, pinag-usapan lang namin nung Saturday nila Mentor Matt, sabi niya, grabe no, naalala nyo dati, nagwe-wave-wave tayo, sabay-sabay tayo nagra-rank advance and everything, ganyan-ganyan. And na-realize ko lang, right now is sabay-sabay itong nagra-rank advance, sabay-sabay siyang nagwe-wave. Pero ang ginawa lang ng USANA is binigyan ka na niya ng reward. Okay? And binigyan ka na ng team. So sabay-sabay tayo. Nagigets nyo po? Yes, okay. So I'll end this with this one, okay? Sabi nga ni Mentor Ed, okay? Ni Mentor Ed Miguel, ang pinaka-apply ng buong USANA Philippines, guys. Sabi niya, sino dito gustong mag-rank advance? Lalo na kung upline ka, parang nawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Sige nga, sino dito yung gusto na talaga niya this year, okay? Can you type 2024, okay? Parang gusto mo na mag-breakthrough this year, okay? 2024, okay? So, ngayon,
sabi ni Mentor Ed, lahat tayo may ganyang feeling, no, na parang ako, apply na ako, dapat mag-rank advance na ako, ganyan-ganyan, okay? Pero sabi niya, tandaan mo rin na ang hinihintay lang talaga ng mga downline mo ay ikaw, na kalapit nila, hindi yung gold director na mag-rank advance. Parang given na yun sa kanila eh, na pag nag-rank advance, ikaw ang hinihintay nila. So ngayon, hindi mo sila masisisi kung hindi sila nakikinig sa'yo, kasi panay sila sa guwan eh, pero sabi niya, panay sila sa guwan, parang dragon boat. Panay sa guwan, pero try mo nang hindi sabay-sabay, di talaga kayo makakarating. Hindi talaga kayo mananalo, makakaandar. Okay? Pero hindi talaga makakarating as champion doon sa finish line. Nagigets nyo? This time around, it's so exciting kasi sabay-sabay tayong sasagwan. Okay? Nagets nyo po? Okay? So ngayon, excited na po ako sa ating lahat and thank you so much Mentor Mads and sa lahat ng mga organizers nito. So let's go Core Edge! At Astra Core Edge, let's go! Let's go, guys! Ayan, thank you, mentor, coaches. Guys, last na lang pala to, huwag tayong mawawala tomorrow. Ayan, ipopromote ko ng aking Team Paranaque. O, guys, sa lahat, abroad ka man, may kilala ka sa Paranaque, kami mag-assist ng mga guest nyo, okay, nandito sa Team Paranaque, mayroon tayong health and freedom. Sobrang ang gagaling ng mga speaker na naka-line up sa amin tomorrow, eksakto 7 p.m. Kami po yung mag-assist ng mga guest nyo dito sa Team Paranaque. O, di ba? Ang swerte, di ba? Parang lahat na, talagang ibinigay na talaga namin lahat. Okay. Yun lang. See you guys on Saturday. Bye, guys! Thank you, mentors and coaches. Bye. Yes.